Doon po sa larangan ng gutom, ito po ay self-inflicted na problema ng ating gobyerno. Campaign pa lang ni then candidate BBM, pinangako niya na una, i-revisahin ang rice tarification law. Pangalawa, at itong pinakamahalaga, aayusin ang supply and logistics system. Alam niya, ang pinakamalaking problema dito sa agrikultura natin at sa self-sufficiency natin ay yung mga middlemen, yung mga traders. Bumibili ng napakamura sa ating mga magsasaka, nalulugi to the point na nalulugi, but at the same time, sila din po ay nag-hoard, sila din po ang smuggler, sila din po ang mga importers. Tama. So, a virtual cartel, na-identify na nga yan kahit noon pa sa Senado, na may cartel ng mga middlemen. So, ang lugi, consumers at saka farmers. Dalawa kaagad na sektor ang natalo. Yung gumagawa ng pagkain, yung nagko-consume ng pagkain, yung nasa gitna na kumikita, ay nagdidikta sila kung ano yung presyo. At ito po ang tunay na sanhi ng gutom. Yung pagdikta ng presyo ng ating cartel of middlemen or traders na silang nagdidikta ng presyo ng pagkain to the point na hindi na siya abot kaya ng mga mahihirap sa ating bansa. So ano yung dapat gagawin? Well, under the rice tarification law, doon pa lang muna tayo sa bigas. Under the rice tarification law, wala na pong power ang ating National Food Authority na bumili locally at saka mag-release ng yung na angkat nila na bigas to the public, to the market. Bakit mahalaga yung power na ito? Ito po ay nagtatabla. Kapag masyadong tumataas ang presyo sa merkado, mayroong isang player na maaaring mag-provide ng bigas na mas mura. Ngayon, hindi ito permanent solution. Panandalian yon para matigil lang yung pagtaas ng presyo. Panandalian. But that is not a permanent solution. It just allows the government to be a player in the market. Gayon din po, dati ang NFA ang nagre-regulate kung magkano ang ating i-import. Nire-regulate yan para hindi tayo import during harvest para lalong malugi yung mga farmers. At saka, dinedetermine kung magkano yung kaya natin nang hindi maaapektuhan yung pag-ani. So, in between, maaaring mag-allow sila ng ilang importation para hindi naman din masyadong mataas ang presyo at may nagko-compete with our traders. So, ano ang nangyari ngayon? Yung traders na mismo ang mga importers gawa nga ng rice tarification law. Sinabi ni Pangulong Duterte na ang una niyang, ni Pangulong Duterte, we will try the RTL for a while. Pag hindi ito umandar, then or hindi tama yung epekto nito, then this has to be repealed. Nagbago tayo ng administrasyon, nangako si Pangulong BBM na re-revisahin ng RTL, pero ngayon pa lang po, pinag-uusapan. Take note, pinag-uusapan na hindi pa nila nire-revisa, hindi pa ito napopropose, hindi pa kahit ano. They're talking about revising it, pero of course, ang pinag-uusapan lang po nila ay yung pag-angkat ng NFA at pag-release nito sa merkado. Hindi nila uusapan yung mas permanenteng solusyon na paggagawa o pagsasaayos ng supply and logistics system. Sinabi ni Secretary Chu Laurel na it only takes 2 billion pesos para makapagtayo sila ng mga grain silos at saka makapagbigay ng mga rice dryers, yung pangtuyo. Hindi natin dapat ginagamit ang ating di ba, ang ating mga kalye para sa pagpalay. At mag-provide dapat ang gobyerno nitong mga serbisyo na ganito. Pero sabi niya, it will only cost 2 billion. Pero hanggang ngayon, hindi sila nabibigyan ng pera. Anong ibig sabihin ito? Pinoprotektahan pa rin ang cartel. Kasi ang mga pinopropose na mga solusyon ay puro yung iwas. Kumbaga, iniiwasan natin gasuhin yung May I have a cartel. question? Sige, ma'am. Attorney Trixie, I have a question. Baka stupid question, but why would the government protect the cartel? Yes, why? Well, they could be direct or indirect beneficial. The government can be, government officials can be direct or indirect beneficiaries. Like, the cahoots with the importers and the people who did prices have been campaign contributors. Pwede, Attorney Trixie, tama ka doon. Sapagkat if the government is serious enough, the NFA, the National Food Authority, should have been given enough budget to intervene in the procurement
and purchase of locally produced rice, corn, and products. Instead na wala siyang pakialam, halos ang NFA, siya na rin ang facilitator ng importasyon na siya ang nabubutasan ng kartel at ng mga smugglers. Tama po ba, Atty. Trixie? Opo. Meron pa ha, in addition to that. Doon sa ratification law, merong nakalagay na minimum 35% ang taripa dyan sa imported rice. Ang problema, ginawan nila ng value system. Kumbaga, pagka broken, yun yung pinakamababa. Pagka yung magandang klase ng bigas, yun yung pinakamataas na taripa. E di syempre, yung mga magagaling na importers, lahat declare nila na broken. Mag-set sila ng isa lang na tariff rate para sa lahat ng klase ng bigas. Nakahanap ng paraan para further na madideprive ang ating mga magsasaka. Kasi yung kinikita dyan sa taripa ay supposedly ginagamit dapat sa pagbibigay, no? Supplement doon sa mga pangangailangan ng ating mga magsasaka, pagbili ng equipment, pagtulong sa pagbili ng abono, and so on. Hindi, kahit na rin naman, at recently lang, naging ganun kalaki ang pondo na naangkat natin sa taripa, parang hindi nararamdaman ng ating mga magsasaka. Atty. Trixie, nilusutan, no? Yung tarification, nilusutan siya. Technically, ang gobyerno nag-facilitate ng pagbaha ng mga imported na bigas na ang nakikinabang at nagkokontrol yung mga kartel sa bigas, mga smuggler at sindikato na sabi mo nga, mataas ang possibility na hindi nila ito binubuwag dahil pwedeng naging benefactor sa eleksyon, financier at nakikinabang na ang ilang malalapit na mga personalidad at grupo sa Administrasyong Marcos.